meron mang probinsya ang Bicol Region na talaga namang magpapasakit ng ulo nyo sa kakaisip, ha? Well, I think this is the one. Dahil sa dami ng mga naggagandahang spot na talaga namang napakasarap mapuntahan, siguradong magkakabuhol-buhol ang matino nyong isipan. Magmula sa simpleng strolling o gala. Siyempre, kasama ang food tripping. At nandyan din ang swimming. Nature tripping. Pwede din mag-hiking. Island hopping and snorkeling. Hanggang sa fish feeding at kung ano-ano pang mga aktibidades ang trip nyo at maibigan nyo. Lahat ng yan ay siguradong matatagpuan nyo dito. At ito pong muli si Gremon 16 na lagi nyong kabanding. At ito ang napakasarap na summer adventure ko. The heat is on, Sorsogon. Ang Sorsogon ay isa sa napakagandang lalawigan ng Bicol Region na matatagpuan natin sa timog na dulong bahagi ng Luzon. May layo itong 516 kilometers away kung manggagaling kayo ng Manila o katumbas ng 11 hanggang 12 oras ng napakahaba at matagtag na biyahe. Depende pa yan sa panahon, ha? At sa sitwasyon. Kaya't mga kamaster, siguraduhing magbaon kayo ng mahabang pasensya at sapat na lakas kung pinaplano nyong mag-land trip dito para naman siguradong ma-enjoy nyo ang nature adventure na hinahanap nyo. Gaya ng mga naranasan ko sa napakagandang probinsyang ito. Oh, no! Anyway, don't worry dahil sinisigurado kong worth it yung haba ng biyahe na dadayuhin nyo. Oh no! Gremon 16, welcome ang Sorsogon. Oh no! Guys, welcome to Sorsogon. And kung nakakapagod ang mahabang biyahe nyo, don't worry dahil may rest area na nag-aantay sa atin dito. Ay kaya anong pangalan nitong lugar? Bukal-bukalan. Bukal-bukalan? Ito. Thank you. Ito
ang kanilang crab structure and viewing deck dito sa napakaganda nilang Pepita Park. Dito ito sa Barangay Bukal-Bukalan ng Sorsogon City. Ay ate, ito yung Pepita Park? Just along the highway, and sadyang ginawa ito para sa stopover ng mga turista na gustong mag-relax saglit para sa napakamura o abot kayang halaga. Oh no! Para saan to, te? Pag may gusto bumain po dito. Libre lang? Donation. Donation? Opo. Sila lang po sila. O, may dala sa ihatin. Sumani. So, may ano pa, may lababo pa. May CR. Saan ang parking kunwari? Diyan lang sa kalsada lang? Opo. Thank you, te. Hindi lamang pahinga at preskong hangin ang hatid sa atin nito, kundi ang perfect view na din ng Sorsogon Bay at syempre, tanaw na din natin mula dito ang Mount Bulusan. Oh no! And para naman sa napakapayapang staycation, puntahan naman natin ang OZ Camp Resort na matatagpuan sa Bacon, Sorsogon. Dito, makikita nyo yung talagang peace of mind na hinahanap nyo. Oh no! Sino nga ba naman ang aayaw sa ganitong kapayapa at napakagandang view paggising nyo sa umaga? Malayo sa ingay at toxic ng mundo at lalong-lalo na sa tambak-tambak na trabaho nyo. Oh no! Guys, dito tayo naka-check-in today. Oh no! Ito yung OZ Camp na matatagpuan dito sa Bacon, Sorsogon. Tara, samahan niyo ako at check natin yung loob. Ay, sa Harlan? Harlan po. Oo. Wait lang po, sir ha. Ano pangalan ng may-ari nito? Marilyn. Foreigner? Ano po, yung asawa ko. Marilyn? Yes po. Anong nationality ng asawa niya? Australia po. Australian.
can go ahead na rin later. Hey, just saving some money. Bill. From Manila. Kumusta? Okay, go ahead. So, you're heading to Matnog? Yes, later. So you still planning to go to Subic? Yes. Well, that's for the vlog, for the memories. Well, I hope. Ang resort na ito mga kamaster ay pagmamay-ari ng mababait at very friendly and accommodating na Australian-Filipino couple. Oh no! Nakapwa, nakatira dito sa loob ng resort na ito. Kaya very hands-on sila pagdating sa mga concern nyo. Kaya siguradong nothing to worry kayo when you stay here. How long have you been here? 7 years? Permanent. But back and forth for 42 years. How did you discover the place? Okay, so my wife's from Sudan City. And we had a house built there for retirement. They can't retire there. It's too noisy. The chickens, the karaoke, the dogs. Because they come from very peaceful and quiet areas. Anyway, we're just doing a day's tour with my mother, and I see the creek. It's summertime. We stopped to enjoy the creeks, and I said to my wife, "I'm not sure if there's anyone down there." So we inquired and looked at the lights, and they said, "Yeah, there's one for sale, one next there, next to the other." To the creek. Where's the owner? We just moved out of bed. So the next day, I went to meet the owner. They're selling this lot, yes, a month, 1 million. That's 100 packers per square meter. During that time. That's 11 years ago. Yeah, when we had no. Yeah. So I said, yeah, I didn't even negotiate it. Yeah. Very nice place to stay at. Very relaxing. Yeah. Ito yung bridge na pinanggalingan natin kanina. Dito nagmi-meet yung tubig ng ilog at ng dagat. Fresh water and salt water. Dito lang yan sa Aussie Camp dito sa Bacon, Sorsogon. And this is our first day here in Sorsogon for another episode of Raymond 16 Vlog. Stay tuned! Guys, ito yung kiddie pool nila dito. Tamang-tama sa anak ko. Solong-solo namin itong Aussie Camp ngayon. Matatagpuan po ito dito sa Bacon, distrito ng Sorsogon. Sa dami ng coconut tree dito, highly recommended ko po ito sa mga ginang na mahilig gumawa ng buko salad. Tamsak po sa inyo. Bagamat napakatahimik at medyo liblib, malapit pa din ito sa mga masasayang atraksyon ng probinsya. Then your destination will be on the left.
gaya ng Sorsogon Capitol Park, para pasyalan ang naggagandahang struktura gaya ng mga government facilities ng Sorsogon City. Para pag-aralan na din ang kanilang kasaysayan at kultura sa kanilang Museo de Sorsogon. Oh, invite mo sila sa Sorsogon. Invite mo sila sa Sorsogon. Malapit din po ito sa mga simbahan dito para sa ating pagbisita at pagpapasalamat sa may kapal sa ating maayos at ligtas na biyahe. Nandyan din ang bayan ng Kasiguran para mamangha sa kanilang baywalk at napakalaking groto. Para saksihan na din ang libo-libong pink at blue lighted roses ng Plaza Escudero. And best to visit this place guys just before the sunset para mas ma-feel nyo yung magandang ambience ng Kasiguran. Hi guys, nandito tayo ngayon sa baywalk nila dito sa Plaza Escudero, Kasiguran, Sorsogon.
And before tayo bumalik ng resort, huwag kalimutang daanan ang one of Sorsogon's pride. Ito ang kanilang one of a kind na sports complex dito. Oh no! Na ang lakas makagris ng ambience. Ang ganda po dito, lalo na sa gabi dahil sa naggagandahang pailaw ng Sorsogon City. Sino nga bang mag-aakala mga kamaster na meron sila niyan dito? Nandito tayo guys sa Malagrig inspired na sports complex dito sa probinsya ng Sorsogon. Try natin magpalipad ng drone para makita natin yung kabuuan. Super lamig, refreshing, at ang sarap. And para ma-enjoy na natin ng tuluyan ang Sorsogon virtual vacation nyo, tara mga kamaster, samahan nyo ako sa isang quick walking tour at ipapakita ko sa inyo ang tunay na ganda ng Ozzy Camp Resort para makita nyo din kung gaano ka-refreshing and ka-relaxing ang feeling pag nandito kayo. Meron silang 3 iba't ibang pool and a kiddie pool na araw-araw nililinis dito. Kaya't sigurado guys, safe na safe kayo. Oh no! Isa pa, they only have 4 villas here for overnight guests mga kamaster. Kaya't siguradong di overcrowded dito. And one of those villas here is yung Harlan Villas na tinuluyan namin at ipapakita ko din sa inyo para may idea kayo.
You only have 3 accommodations. 4. That is back to back. The 1, 2, 3, and this one on top of the 1, 2, 3. This one is the biggest. Yes. Island biggest. It can accommodate up to. Oh, well, it's your guess. How many you think? Just pay the additional charge. Yeah, but I think the bedding is only for 10 or 12. Yeah. So if you have extra, you just bring your own bedding. Guys, ito yung Harlan unit nila dito sa Cozy Camp Resort. Ito nga pala yung bunso ko, si Audrey. Hello! Talagang very peaceful and relaxing yung ambience dito sa Cozy Camp Resort. Kaya kung magsosorso doon kayo, try dito sa Cozy. Pwede mo magluto? Oh? Pwede magluto? Opo, pwede po. May mahihirap naman po kayo sir na gasolito po. Just in case lang naman. Wala lang kaming bakon. Pero lalabas kami mamaya. Ito ang gamit. Oh, taas ng kama. Ito po sir, may mga plate naman po. Oh. Tapos may rice cooker po, may heater. Yung ref po pwede naman po. Ulam na lang. Ano itong TV mo? Smart to? Oh. Smart TV? Ay, smart TV po yan. This unit is perfectly situated here with perfect view. Meron ng sariling balkonahe and roof deck. Perfectly fit 8 up to 10 big adults dahil meron silang mga extra mattresses. And gaano man kaganda ang Cozy Camp, kailangan pa din nating lumipat guys para ma-explore ng husto ang napakagandang probinsyang ito dahil sa dami pa ng atraksyon at ibang magagandang bayan na kailangan din nating puntahan at dayuhin. And of course, nandito pa din tayo guys sa Sorsogon City, kung saan matatagpuan natin ang kanilang napakagandang baywalk and a 5-kilometer coastal road na wala tayong ibang magagawa kundi ang humanga na lang at mamangha. Oh no! Ito ang kanilang napakagandang spot na mas kilala sa pangalang Rompiolas. Isa itong napakagandang landmark na kinagigiliwan din dito dahil pa rin sa mga naggagandahang tanawin of course, kung saan matatagpuan natin ang kanilang sikat na lighthouse and of course, yung hanging bridge. Oh no! Wala na tayong ibang gagawin
kundi ang tumawid. Yes guys, umaura lang at tumawid ng tumawid. Don't worry, ulit-ulitin nyo man ito, wala pong bayad dito. At marami ding masarap at mga nagsasarapang kainan dito mga kamaster na talaga namang kukumpleto ng food trip experience nyo. Oh, no! Kaya lang, nag-o-operate lang po ito during late afternoon till night. Kaya lang mga kamaster, sad to say, dahil di na nating aabutin ng night for now. Dahil tatakbo na po tayo sa iba pang naggagandahang mga atraksyon at bayan, gaya ng Irosin at Bulusan, na kailangan din nating puntahan para sa iba pang Sorsogon experience na doon lang natin matatagpuan. Tara na mga kamaster, let's go! Ito naman guys, yung 5.5 kilometer coastal road nila dito under Build project na nagbukas sa publiko noong kasagsagan pa ng pandemya, buwan ng Agosto, taong 2020. And this will definitely lead us to the southernmost part of this province, providing us a pleasant view of majestic Sorsogon coastline. Welcome mga kamaster dito sa Irosin. Isang napakaganda, kaakit-akit at walang dudang napakatahimik na lugar. Ang katangi-tanging landlocked na bayan dito sa napakagandang probinsya ng Sorsogon. Wala mang dagat na maipagmamalaki ito, talaga namang pinagpala at nabiyayaan ito ng mga naggagandahang tanawin at napakadaming hot and cold spring na talaga namang dinarayo ng mga turista. At isa na po tayo doon, guys. Kaya nandirito tayo ngayon upang tuklasin at i-enjoy ang mga magagandang memories na ihahatid sa atin ng napakagandang bayan na to. Grabe, sa sobrang katahimikan mga kamaster, mukhang nakakakaba, di ba? Oh no! Naaalala ko tuloy yung mga eksena ng Shake, Rattle and Roll before, na ngayon nasa Greymon 16 episode na. Joke! Napakayaman po ng bayang ito sa freshwater na galing pa sa mga kabundukan ng Bulusan. Oh, no! In fact, isa nang nakikinabang dito ang isang napakagandang resort guys na bago nating tutuluyan for today. Ang Nature Hot Spring Resort na matatagpuan naman
sa Barangay Monbon. Dito pa din yan sa bayan ng Irosin. Anong barangay ito? Munbon. Ha? Munbon. Monbon. Vulkan, kita-kita. Ayan na ba yung bulusan? Hindi siya mahiyain gaya ng mayon, no? Maganda yung kasi. Taga saan ka? Narito lang din. Irosin ka din? Dito lang din po sa Munbon. Ang yaman nyo sa tubig, no? Talagang pinapalitan nyo everyday yung pool. Opo. Saan ang gagaling yung mga tubig nyo dito? Bulusan din? May mga ano lang din naman dito. Irosin na mismo. Talagang upo, talagang malapit lang. And guys, welcome dito sa Irosin Lake. Dito muna tayo aaura, magpapahinga at lalanghap ng fresh air. Matatagpuan po ito dito sa Barangay Patag. Dito, talagang makakapag-soul searching tayo dahil sa kakaibang vibes na handog sa atin ng lugar. Oh no! Perfect for picnic at talagang makakabanding nyo ang pamilya nyo. May mga water activities din po dito gaya ng kayak and may zipline din. Pero pumunta tayo dito for a short visit lang. Konting pahinga, magpa-picture and i-enjoy ang fresh air and to reunite na din with nature. Ate, good morning. Ha? Anong attraction mo paglilibangan dito? May zipline dito? May zipline, pero nandun sa kabila. Pag ano nito sa dulo ng lake, pakaliwa po ka mo. Tapos mayroon doon pa muna yan. Muna yan ni Mayor. Tapos sa oro itaas, zipline. Dito, alam ko dito nakikita ko sa YouTube may mga nagbabalsa, bangka. Ay, bangka po. Ito po, kami po nag-assess. Magkano bangka? 25 per head po. May nagsasagwan? Ako, gusto nyo po, kayo din. Mayroon din po. Pwede dyan. Saan ang bangka ginagamit? Po, tapos nandun. Safe naman dyan. Opo, may life jacket naman po. Hindi pa malalim ba? Malalim din po. Ano ba? After lunch kasi, pupuntahan naman natin ang Bulusan Lake na isa pang atraksyon dito na di dapat mawala sa bucket list nyo. Oh no! And guys, ito naman yung Wings M Up na makakainan natin dito sa Barangay San Roque
ng Bulusan. Bago tayo tuluyang mamasyal, mag-adventure at i-explore ang kanilang bayan. Better to have a chill muna, mag-snack, mag-lunch at itry ang kanilang iba't ibang refreshing drinks na magpapalamig sa hot summer ng Sorsogon vacation nyo. Sa murang halaga at magandang ambience ng place nila, panalo na, diba? Open sila dito from 10 AM up to 10 PM guys. And we're not yet done guys, cause there's a lot more. And the best thing is yet to come. Napakadami pa po nating pupuntahan dito at gaya nga ng sabi ko, magbaon ng sapat na lakas dahil siguradong kukulangin ang 4 na araw natin para mapuntahan yung mga magagandang spot and attraction ng probinsyang ito. Dahil kung ang Albay ay may mayon, meron namang Bulusan ang Sorsogon. At yan naman ang pupuntahan natin ngayon. Hi sir, may tour na? Registration muna sa baba. Tapos, pwede po kayo mag-shuttle o ito. Shuttle lang po. Tapos ipa-parking ko na dito? Thank you sir. Po yan, sir. Salamat. Ito ang Bulusan Volcano Natural Park, isang protected area na matatagpuan dito sa bayan ng Bulusan. Tinagurian itong Little Switzerland ng ating bansa dahil sa napakapayapa at mga kamangha-mangha nitong mga tanawin. ₱50 po ang entrance fee dito at ₱10 naman ang environmental fee. Kailangan din natin magbayad ng ₱150 para sa tour guide fee na makakasama natin sa loob ng 1 oras na tour.
Dalawa po ang option natin guys para makapasok sa protected area. Pwede tayo magdala ng sarili nating sasakyan o magbayad ng 35 pesos per head na shuttle service mula sa kanilang parking papasok ng Bulusan Lake. Ayun lang ba? Wala tayong sabay? Ako lang talaga ang mag-isa dito. Okay. Dito ka na. Hindi. Palipatin mo na po. So, ma'am. Tayo tayo dito. Dito ka. Kasi kakawakan. Ito naman yung malalaglag yan. Hindi naman ito very sweet. Grabe mga kamaster, talagang wala akong masabi at speechless tayo sa ganda ng lugar. Okay, ang Bulusan Lake po, dating ilog po siya. Natrap lang dito, nag-erosion siya kaya natrap po dito, naging Bulusan Lake po siya. Tapos yung lalim po niya nasa 78 feet, tapos yung lawak po niya nasa 16.42 hectares. Tapos ang tubig po nito galing po sa rainforest. Kahit anong lakas po ng ulan, di po ito nag-overflow kasi may exit din po siya sa gilid ng lupa dumadaan papunta po sa Bulusan River, Bayugin Falls, Nasipit Spring. Tsaka yung iniinom po namin na tubig sa Bulusan Town proper, dito po galing. Kaya bawal po dito ang motorized bangka dito po sa Bulusan Lake. Lahat po dito, di sagwan lang. Saan mo mag-register? Sige po ma'am, kahit isang name lang. Saan? Ay, dito po ma'am. Name, address, tsaka signature. Pangalan ko doon? Meron pong mga water activities dito gaya ng bangka, kayak at bamboo raft para ma-enjoy natin ang napakagandang lawa. Meron ding mga hiking activities dito, pero depende yan sa panahon at sa sitwasyon, lalo na kung may bantang panganib o nagiging aktibo si Mount Bulusan. Anong year ito naging lake? Di ba dating river naman to? Story po dito, dati itong kuan, tapa daw. Tapos nag-irog lang doon sa may bungad, nagkulong, kaya naging lake. Ito itong paligid na to. Paligid nito, walang mga residente dyan, no? Wala po. Protected area. Protected area. Dito daw nag-propose si Chis Escudero? Dito. Ha?
Saan? Dito mismo? Dito. Dito sila nag-train up? Dito sa bangka? Sumakay po. Sumakay dito. Dito sa bangka sumakay? Ang mimili si Kuya. Ito yung buhaya namin. Italian. Wala. Di nga. Wood. Ayan, oh. Pwede na rin. Wala ko naman. Meron talaga. And para naman sa iba pang bulusan activities na pwede nyong gawin dito, try to visit guys itong Balay Buhay sa Uma Bee Farm. Dito po ito sa Barangay San Roque. And only 6 minutes drive lang po ito mula sa Bulusan Lake. At mae-enjoy na natin ang isa pang refreshing at kakaibang nature experience dito sa Bulusan. Hindi ba? Baka madoble kasi. Lahat na tayo. Yung mga bee nyo hindi naman uma-attack. Hindi naman uma-attack yung mga bee. Stingless po yun, sir. Ah, stingless. Opo, stingless. Wala siyang sting. Sir, bariyahin ko muna. Oo. Baka may sandaan kasi. So, pwedeng hawak. Ito mo si ate. Ate, anong pangalan mo, te? Michelle po. Michelle. Invite mo sila ate sa bee farm mo. Kaya ako, sir. Yung kamag-anak ko sa abroad, invite mo. Hindi nangangagat yun. Pero hindi pwedeng i-touch. Pwede po siyang i-touch. Hindi po siya nangangagat kasi wala siyang sting, sir. Tapos, iwasan nyo lang makapasok sa tenga kasi kasing liit siya ng langaw. Mas maliit pa nga sa langaw. Ito po yung mga cultured bee dito guys. Don't worry dahil wala na po itong sting. Huwag nyo lang silang bubulabugin dahil siguradong masisira ang buhay nyo. Ito yung jade pine, no? Yung maliit. Maliit na jade pine. Kaya guys, kung may 5 piso kayo dito, mas lalong dadami ang 5 piso nyo sa dami ng jade pine. Kakaipon kayo ng 20 pesos. 50 pesos. Meron din pong ukay-ukay area dito kung sakaling kapusin yung mga damit na baon nyo. Oh no! Meron din sila dito guys, magandang restaurant for your refreshment and dining experience. Pagkatapos ng nakakagutom at mahabang tour and adventure nyo dito sa bayan ng Bulusan. Ito I think yung extension ng kanilang resto or function room for your special events and occasion na gusto nyong i-celebrate dito. Oh no! Gaya ng breakup nyo, divorce, o annulment nyo ng mahal mo. Oh, no! Just kidding! At
At syempre, may iba't ibang type din sila ng accommodation for you to choose from para naman sa inyong staycation. But due to peak season guys, sorry na lang at di natin ito mararanasan. Dahil talagang fully booked sila ngayon, kaya't day tour na lang muna tayo. At i-enjoy na lang natin ang pagtatampisaw sa kanilang man-made and refreshing batis. Na talaga namang mamamaluktot kayo dahil ubod ito ng lamig. Everyday pong pinapalitan ang tubig sa batis na ito mga kamaster dahil gaya ng Erosin. They are blessed with abundant flow of fresh running water. Natural spring water na galing sa mga kabundukan ng bayang ito. And after a very long day of activities and Anli Gala, kailangan naman natin syempreng mag-recharge at magpahinga. Sa isang best accommodation na matatagpuan dito sa bayan ng Erosin. Napaka-peaceful, calm, and relaxing po ng place na ito. Isa pa, very friendly and accommodating ng mga staff nila. Oh, no! Tamsak po sa inyo. Ito. Bar? Hindi po. Restaurant po. Yung restaurant po. Ito po ang Nature Hot Spring Resort na matatagpuan dito sa Barangay Monbon. Nag-o-offer din sila ng day tour dito, but don't worry dahil separate naman yung area nila sa mga staying guests. Oh, no! Kaya't meron pa rin kayong privacy.
napakaganda din po ng ambience dito pagsapit ng gabi. The place is well lighted. May banda yata mamaya. Oh, meron palang ganyan ah. Bukas pala. Magganyan kayo bukas ha? Water bike bukas pala. Yan, magbabike si Ate Wing. Pink. I want pink. My favorite color. Meron silang malaki at modern restaurant dito. And as per their resto staff, halos bago lang din po itong nag-ooperate. With good yummy foods, okay na okay po yung serving nila. Guys, must try dito yung pansit and dinakdakan nila for a very reasonable price. Yung pansit nila dito guys, napakarami ng serving. Good for 2 to 3 daw, pero tikman natin. Hindi pinipit, sarap. Ito natin yung ginta. Ito tubig ka ba ka? Para kang sibi. Ito rin dinakdakan. Must try. Masarap ng dinakdakan. Oh no! Okay lang, maganda din naman yung orange. Bagay din naman sa'yo kasi maganda ka naman. No? Ha? Oo nga eh.
Susunduin ka na nila. Pwede palang tatlo eh. Tatlo kayo nila Ate Faith ha. Grabe guys! Talaga namang na-enjoy natin ang stay dito sa Nature's Hot Spring Resort. But we really need to move sa iba pang resort. At babalikan natin ngayon ang bayan ng Bulusan para ma-explore natin ng husto ang mga accommodation and resort ng napakagandang probinsyang ito. Oh no! But before that, may isang bayan akong sasadyain ngayon at talaga namang di palalampasin. Bago nating tuluyang iwan ang napakagandang isla ng Luzon. Oh no! At ito ang bayan ng Barcelona. Dito pala sa Sorsogon, talagang ubos na ang lakas nyo, ubos din ang wallet nyo. Oh, no! Buti na lang, nandyan ang masarap na chicken, ang chicken ng Bicol Region. Oh, no! Guys, isa ito sa bumuhay sa amin during our stay here, pati na rin sa probinsya ng Albay. And shout out sa Barcelona branch ng Crispy King. Oh no! Sa isang masarap na dining experience, bukod sa masarap na chicken at mura pa, talaga namang unli gravy din sila. Oh no! Magkano lahat eh? Dalawang extra rice. Lahat. Mag-hi naman kayo sa vlog ko. Welcome nyo ako sa Sorsogon. And now guys, welcome to the beautiful coastal area here in the historical town of Barcelona. Nandito tayo ngayon para balikan ang kasaysayan. Isa sa pinakamatandang simbahan ng Bicol Region na itinayo noon pang Spanish era. Ito ang St. Joseph Parish Church na talaga namang dinadagsa ng mga turista dahil sa mga naggagandahang tanawin dito, sa kasaysayan nito at napakagandang arkitektura. Yari pa po sa corals ang napakagandang fasad nito. Isang struktura na talaga namang sinukat na ng mahabang panahon. Matatagpuan po ito dito sa napakagandang coastal area sa bayan ng Barcelona. Katapat lang din po natin ang isa pang spot dito na napakayaman din sa kasaysayan. Ito naman ang makasaysayang Barcelona Ruins Park. Hi guys, nandito tayo ngayon sa Barcelona Ruins. And nandito tayo ngayon para bisitahin ang Barcelona Sorsogon for another episode of Raymond 16 Vlog
Stay tuned kayo at marami pa tayong gagawin dito sa probinsya ng Sorsogon. May bayad ba yung bata, kuya? Wala, dapat lang. Ano bang konting background history nitong Barcelona Ruins? Ito sa dating munisipyo po, Spanish era po. Etong church nyo rito, kuya, anong pangalan? Ano po yan, St. Joseph. St. Joseph. Ano rin po yan, Ruins din po. Magkasing idaran sila, pero ito na retrofit ito. Yung bubong lang po, sir, kasi yung structural niya po, ganun pa rin. Ano pangalan po yan? Erwin. Shoutout kay Kuya Erwin, guys, ha. Invite mo sila dito, Kuya Erwin, sa Barcelona Ruins. Pumunta po kayo dito sa Barcelona Ruins. Maganda po dito yung view. Tsaka ma-enjoy po yung pagbabakasyon. Barcelona Sorsogon. Thank you, Kuya Erwin, ha. Shoutout sa'yo, ha. Napakaganda po dito, guys. Maaliwalas, presko. Isang historical spot kasama ang napakagandang dagat. Oh no! And for another staycation experience dito sa bayan ng Bulusan, wala tayong ibang gagawin ngayon, guys, kundi ang magpahinga buong maghapon. Oh no! At mag-recharge as our preparation for tomorrow's island hopping activity doon sa bayan ng Matnog. Oh no! At para damhin lang din ang nakakabinging katahimikan at provincia feels vibes ng Farm FF Resort, ang tinaguriang friendly farm ng Sorsogon. Oh no! Ay, andito na po. Ha? Andito na. 5 lang kami. Guys, silipin natin ang Ivas Hut. At ito ang aming tutuluyan ngayon. Perfect for family and can fit big groups. Just visit na lang their Facebook page kung may plano kayong magstay dito sa Bulusan. Ano to, Tay? Atik po. Tulugan pa po. Tulugan pa? Kasi na-accommodate 17 packs po ito. Hanggang po dyan sa ano. And para malubos-lubos na natin ang napakalayong Sorsogon adventure na dinayo pa natin dito, magpakalayo-layo na tayo, guys. Puntahan na natin ang Matnog at lumabas na sa isla ng Luzon. Oh, no! Para makita na natin ang napakagandang paraiso na nag-aantay sa atin. Oh, no! Hi guys, nandito na tayo sa Matnog, Sorsogon. This is to where the beautiful island of Luzon ends and a new paradise begins. Stay tuned for another adventure ng Gremon 16 Vlog. Babayaran na dito? Sa loob na lahat yan. Ito guys, ang Matnog Tourism Booth. Dito tayo magpaparegister para sa ating manifesto sa island tour na gagawin natin. Nag-o-offer sila dito ng day tour or overnight sa napakagandang isla ng Subic.
3,500 pesos po ang two-way boat transfer natin. Maximum of 10 packs, kaya tamang-tama ito para sa ating pamilya o mga katropa. Ito naman yung kanilang main office. Dito tayo magbabayad ng ating payment and other fees. Meron din pong mga souvenir items dito na pwede nyong bilihin. Oh no! Dito natin idadak yung bangka. Maalisin muna natin yan. Dadao. Kasi yung mga bangka nandun sa lao. Ito kasi ang docking area. Mabilis ang ba Subic Beach, kuya? Mabilis lang yung Subic Beach. Ilang minutes? Anong interval niya papunta ng Kalintaan ba yun? Hindi, kasi yung sentro ng Kalintaan. Isla po kasi yung ganyan. Nandito yung Subic, nandito yung sentro ng Kalintaan. Pero Kalintaan din yan. Para ay Kalintaan din yan. Dadaan muna kayo ng Huwag Lagoon. Sa may mga fish sanctuary. Tapos diretso na kayo ng Subic. Guys, 10 to 15 minutes lang po ang boat ride para sa ating unang destination. At yan ang Huwag Lagoon Fish Sanctuary. Ito guys ang Huwag Lagoon. Talagang dinudumog po ito ng mga turista dito dahil sa ganito kagandang atraksyon. Meron pong bayad guys ang mga activities dito gaya ng fish feeding and snorkeling. Meron din silang mga giant clamp o taklobo. Paalala lang po, bawal po ang sunblock dito ha, para hindi malason ang mga isda. Kasar yung logo. Ito kasi sir, umiipit yan, gumaling pagka nilagay. Sumasara yan. Ito yung sea clam. Kinakain din. Bawal na bawal. Lumalaki pa po sir. Ba't dito sila sa isang area lahat nag-concentrate? Ako may sauce. Ito naman po ang Kalintaan Cave guys. Part pa din ito ng ating itinerary. Kaya lang, medyo mataas ang tubig ngayon. Di tayo ina-advise na pumasok, baka mauntog daw tayo sa mga bato. Sayang, napakaganda po ng Kalintaan Cave. Meron pong lagoon sa loob niyan. Kaya lang, mas maganda na rin yung sumunod tayo. Baka masira pa yung tour natin pag nagkataon. Grabe, talagang papalapit pa lang tayo pero paraiso na po yung nakikita ko. Oh no!
Tignan nyo naman guys, asul na asul yung tubig. Crystal clear and very refreshing. Sino nga ba naman ang hindi mamamangha sa ganito kagagandang mga tanawin? Meron silang mga accommodation dito guys na abot kaya rin naman ang presyo. Kaya lang, hanggang ngayon araw na lang po tayo at tatakbo na rin po ako ng Albay. Sundan niyo pong muli si Greymon 16 para sa isa na namang adventure na ihahatid ko sa inyo. Kahit saan man po kayo mapadpad dito sa napakagandang probinsya ng Sorsogon, tiyak kong ma-enjoy nyo ang bawat spot na pupuntahan nyo. At ito pong muli si Greymon 16. Maraming salamat sa panonood at pakikinig nyo.